Director Matibag. Alright, so good morning po sa inyong lahat mga kabayan. Pag-usapan natin ngayon, ito naman pong kahapon yung impeachment. So as expected, gigisahin po talaga nila, lalo dito ni Vinluan, ni na Petra, yung magkapatid, no? Medyo late na nga rin silang umatake. Etong si Director Matibag. Kako, wala nga ginisa nila si Matibag, ang ginawa tuloy ni Matibag, dinurog si Sara. Well, actually, hindi lang po si Sara, pati ho ito, si Attorney Vinluan, nadurog dito. Oh. Okay. Ngayon, puntahan ko lang itong mga to. Sabi rito ha, ito ho kasi may video ito dati. Question kasi siya rito ni Attorney Vinluan. Yung pagbabanta niyang ginawa, parang ilang taon na nakalipas doon eh. Ilang taon na nakalipas yun, yung pagbabantang ginawa niya doon sa kanyang kaibigan sa Laguna. Ngayon, merong isang galit kay Matibag na parang related, connected ito sa isang politiko sa Laguna. Di ba yung asawa niya nga kongresista. No? Ngayon, ang ginawa, in-upload yun. So lumilitaw, parang bago lang na NBI director na siya, tapos meron siyang inaaway na to pinagbabantaan si Sabio. Kaibigan niyang matalik yun. Alam mo naman na pag ang magkaibigang matalik mag-away. Di ba? Parang magkapatid kung ano-anong nasasabi. Pero at the end of the day, nagkakasundo. At nagkasundo po sila. Hindi kinabisado ni Attorney Vinluan kung anong relasyon nilang dalawa ni Mel Sabio. Basta tinignan lang niya yung pagbabanta na yan nga. I-report mo. Napanood ko yun eh. Dahil pag tinigi kita, walang ebidensya, putang ginamis ka. Ganon. No. Actually, pumunta pa nga nun si Mel Sabio sa NBI at dalawa sila nito nag-presscon. At kinasuhan yung nag-upload. So ito, invalid ito para gamitin ni Vinluan kahapon. Ito pa isang nakakatawa yung tanong niya rito na pinagpifiestahan ng mga ka-DDS natin. Hindi daw po makasagot si Matibag. Oh my God. Kung inyo ito sabihin ko sa inyo yung taktikang ginawa ni Matibag dito kay Vinluan, taktika rin po na ginamit ni Attorney Lotok nung siya yung kino-cross exam nito ni Vinluan. 'Di ba? Yung ibinabato kay Vinluan kasi nakita nila doon na kapag yung bala ni Vinluan parang piningpong mo, sinalagmot binalik sa kanya, nawawala siya sa diskarte. Kasi ang tendency, magpapaliwanag si Vinluan, which is ang line of thought niya, dire-diretso siyang atake. Babantayan niya yung expected responses, yung mga magic words na bibitiwan ng kanyang kino-cross exam. Kaso hindi, napapagpaliwanag pa siya. Nasisira tuloy ang kanyang diskarte. Pinagpipiestahan nila to kasi sinabi pa ni Matibag, pinagmalaki. Tama po, 29 years. Yan, and then sabi niya can you recall Rule 130 Section 22 of the Rules of Evidence? Imposible pong hindi alam yan ni Matibag. Kapag ka ikaw ay investigador, sisiguraduhin mo na yung mga materyales na nagagather ninyo para sa case build-up ay pasok na pasok sa mga rules on evidence. 'Di ba? Anong ginawa ngayon ni Matibag? Ang tawag ko po dito ay ping-pong technique. No, piningpong niya po ngayon etong si Attorney Vinluan. Sabi niya, can you refresh me, sir? Eto ho yung video. Hold on one sec. Teka Ito yata yun Teka. Chismis lang yon, tama? Hindi ko naman po naririnig sa korte. Hindi. Teka. Ito yung sa personal na leads Pero, kung di ako nagkakamali, naipaliwanag rin naman yan ni Matibag. Asa na yun? Ito yata. Hindi. Meron yun Pero, yung tactic na yun doon, ganun din yung technique na ginamit ni Lotok
dito kay Attorney Binluan. Ngayon, so rito naman yung sa cross-examination nila naman din sa kanya, yung tungkol doon sa kasi pagkatapos nung rules na yon, move on, and then eto na, sinisimulan siyang atakihin, 'di ba? Doon sa credibility niya para mag-witness. Kasi ang gusto nga mangyari nila, wala siyang karapatan tumayo sa witness stand at tumestigo laban kay VP Sara. 'Di ba sabi ko nga sa inyo nung nakarang content natin ito, yung magiging papel ni Matibag ay iko-connecta niya. Siya yung mag-i-explain. Yung dalawang nauna, it's about the existence ng video, 'di ba? Tapos yung isa naman din, halos ganun din, in-establish doon yung criminal intent ni VP. At yun ay na-establish ng maayos sa tulong na rin ito ni Attorney Binluan. Oh. Alright, so ito ha. Wala kang personal knowledge, chismis lang yon, tama? Hindi ko naman po naririnig Kasi yung rule na binabanggit kanina, it's about personal knowledge. Ayun, sorry. Nagpatimpla ako ng kape. Okay, so again, yung rule na yon, yung binabanggit kanina, tungkol po yun sa tawag dito, yung personal knowledge na ang karugtong nun hindi ho ba dun sa rule na yon, sabi, pwede ka lamang mag-testify dun sa bagay na meron kang personal knowledge. Yun, naalala ko na. Oh, balikan natin to. Teka, alisin na natin yan. To. Yun, ito. Ayan o, sabi, here's a rule. Section 22. Yan. Confined no personal knowledge, the witness can testify only to those facts as he or she knows of his or her personal knowledge, that is, which are derived from his or her own perception. Yun. Pero alam niyo ho ba, meron itong exemption. Mamaya pag-uusapan natin yung exemption nito. Okay? practice din, kahit di sa Tagalog, kahit minsan ko po, hindi ko po narinig ng hearsay ginamit ang salitang chismis. Alright, I'll move on. Wala kang personal knowledge. Alright, I'll move on daw, di ba? Kasi ho, ang alam naman po ni Matibag din, tinanong niya kasi, ano bang translation sa Filipino, exact translation sa Filipino ng hearsay? Ang translation po nito ay sabi-sabi. Yun po, imposible hindi alam yun ni Matibag, Taga Laguna yan. Tagalog yan. Oh, naisahan na naman siya doon ni Matibag. Bakit? Gusto ni Matibag, isuka na naman niya yung kanyang maitim na arsenal. pangit ang diskarte nito ni Binluan Oh, ngayon, dito nga observation ng mga bagitong mga matatagal na mga may edad na mga nasa legal practice napagkikita po dito sa dalawang na unang mga defense counsel ng ni Sara nagre-reflect yung pagiging bagito nila at yung natataranta sa kanilang taktika sa paglalabas na sila tuloy yung sumusuka ng kanilang arsenal. Hindi nila tuloy naiisip na nababasa na ng kalaban nila ang kanilang weakness, yung kanilang line of questioning, yung diskarte nila. Yun ang hindi nila naiisip. So siya naman ngayon nag-interpret na okay, I'll use my own translation, chismis. O di bumalik si Matibag. Na ni minsan di ko pa in my practice of law, sabi niya ni minsan hindi ko pa narinig na ginamit sa korte na ang translation ng hearsay ay chismis. Totoo naman di ba? So, nako. At saka naalala ko lang nung nakaraan na-caution din ito call out din ito ng Chis Escudero kasi nga
Kundi mag-label, nilalagyan niya ng value yung sinabi ng witness. Diba? Now, ito po yung sinasabi ko na exemption. Tingnan nyo ha. Kasi nagpi-fiesta na sila doon eh. Hindi raw ho nakasagot. No, at saka walang test, tawag dito, walang personal knowledge. Kaya hindi ho po pwede. May mga exemptions po yan. So, ang kinunan ko po nito ay ang mismong website ni Attorney Harold Respicio na DDS. Si Ilong Ranger, tawag nga ninyo, di ba? So, eto, exemptions to the hearsay rule. Eto ho, mga nakalista dyan. Sabi rito, general rule po, hearsay evidence is inadmissible. No, maliban na lamang daw po. No, kung nagpo-fall ito, kung pumapasok ito sa mga exemptions. Again, in every rule, in every law, there is or at di ba? There are or at least there is exemption. Oh, ang nakalagay, exemptions to the hearsay rule. Oh, ilan po 'yun? 12, isang dosena. Hindi ho absolute yung hearsay rule. Kaya nga sabi ko, ang pangit ng diskarte nito. Nagiging very technical. Ang problema, yung technical na ginamit niya rito sa part na to, kumbaga ho sa armor, mukha lang matigas, no? Pero made in China pala. Kahit banana cue stick, tatagos. Isipin mo, ang daming exemptions, oh. 'Di ba? Bakit po may exemptions? Para ho kasi mapalitaw yung katotohanan. Kasi may mga bagay-bagay na hindi naman kasi talagang palagi na lamang merong personal knowledge. Katulad yan, common reputation. Ano to? Yan, number 5. An out-of-court statement showing a community's perception or consensus on certain facts of general interest such as boundaries of land, customs, or events of public interest. Yung ginawa ni Sara, Vice President yon. Is it not a public interest? Yung yung sinabi rin ni Bastetoy na isang ulo lang naman ang gusto namin. Sa ibaba. Kay Bongbong Marcos. Diba? Yung ganon na pinagsasabi ni Baste. Siyempre, maraming Pilipino, maraming tayong kababayan, matutuwa yung iba naman magagalit, yung iba naman magugulat. Ha? Bordado ka, animal ka? Mahilig ka pala sa ulo? Ano ka, mamumugot? Di ba? Tapos si Sara, ang kapatid, nagbanta. No joke pa. Di ba? So ito, pasok na pasok po dito. Ayan requisites. Kailangan daw po, it is a matter of public or general interest. Hindi po ordinaryong tao o tambay ang nagsalita noon. Nagbanta may kinausap na siyang tao na ayaw pa nilang tawaging hitman or assassin. Pero payag sila sa mamamatay tao. Kaya tuloy pinapalitan ng iba kaibigan. Diba? And then common reputation must arise before the controversy. Ano yung common reputation doon? Prior to that November, anong sinabi ni Sara? 'Di ba? Okay, toxic na yung relationship namin. I could imagine the president, gusto ko tanggalin ang ulo na BBM. 'Di ba? Kasi tingin niya kay PBBM manhid, ob-ob. Kasi hindi binigay yung relo, bagkos tinanong pa yung PA mayor na nagsabing, "Can I have your watch?" Hindi niya na-gets yung ibig sabihin. Diba? Ang problema, tatay niya yung unang hindi nakaget. Ang sagot doon, yes. For as long as I am the president of this country, I assure you, you have my watch. You'll be under my watch. All of you. It's an assurance na pangangalagaan ko kayo. Kumbaga, nakatingin ako sa inyo. Pangangalagaan ko kayo. And another assurance, even if I'm no longer the president, my successor will do the same. Ganon. Or the government will protect and provide you. Ganon ang sagot doon. Ngayon,
Sabi pa, source of reputation must be knowledgeable and trustworthy. Okay? So siguro naman, maliwanag na yan. Diba? So may exemption eh. Oh, kaya sabi ko, nako, durog si Binluan. Oh, diba? Wala kang personal knowledge. Pagka po ating pinagbasihan naman. ng popularidad, ang ibig sabihin po ba nito, ang isang Okay, so eto, putahan natin yung video niyan. Wait a second. Ito yata yun. And the recent surveys, Ito nga. So maikli lang kasi yun eh. Ito yung sumulat dati si Matibag nung tungkol sa si Sara ay isang bratinela, bla bla bla. Ngayon, ginamit ito sa kanya. O yung kanyang artikulo noon bilang opinion writer. Oh. Kaso barado na naman siya kay Matibag. show that VP Sara was even gained positive trust rating. As shown earlier, positive 57. Do you confirm this? Well, again, I'm saying na nung sinulat ko po yan, that is my opinion as an opinion writer. All right. Now, despite this positive trust rating by VP Sara, do you still maintain that, and I quote, her public trust crumbles? Well, para sa akin po, na ako yung NBI director, palagi ko po hindi po material itong ating pinag-uusapan sapagkat, sabi ko nga, Okay, cut ko lang. Naalala ko kasi dati, binabato sa akin yan ng mga ka-DDS natin na paano nyo pa-i-impeach si Sara? Paano nyo siyang papanagutin diyan? Nakanyo nagbanta. Mismo ang taong bayan hindi naniniwala kasi ang taas ng survey niya prior to that and afterwards nang sabihin niya yan, lalo pang tumaas yung kanyang trust rating. Oh. Ganon. Tapos ang presidente nyo, hindi rin naman nagdidemanda. Hindi siya kinakasuhan. Sabi ko, hindi ka pa nakakasiguro. Tandaan niyo, hindi tatabla ng demanda si Sara katulad ng Pangulo. Kasi pare-pareho silang impeachable official. So kailangan muna siyang ma-impeach. Ako sabi ko, baka malay nyo, ipa-impeach ni PBBM yan. At pagdating ng impeachment, nako po, yung mga yung porke walang batas na sa revised penal code natin about conditional threat, itatratuhin kako yan bilang isang grave threat dahil sa threat, ang requisites po doon para pumasok sa banga na ito'y legit na pagbabanta, kailangan may kakayanan ba yung tao? Yes, mayaman yan. May resources yan, may pera yan, may ugaling mapanakit yan. Nansyumbag na yan nung araw ng sheriff o na bahagi ng ating pamahalaan nung mayor siya. Oh. Tapos yung tabilang bunganga niya murahin ng presidente, ang asawa nito, Martin Romualdez, di ba? Nagbanta-banta. Sabi ko, pasok sa bangayan. Nag-grave threats yan. Hindi pwede niyong gamitin na argumento mga kapatid, siya ay popular. Kasi hindi naman po pwede porket popular na tao, absuelto na sa lahat ng bagay. Kung ikaw naman yung gilitan niya ng leeg, tapos sasabihin sa iyo, yun, taas ang survey niya na. Hindi porke mataas ang trust rating, pwede na tayong gilitan ng leeg. 'Di ba? Hindi pwedeng gano'n na mura-murahin na lang tayo ng mataas ang trust rating. Oh. Mataas ang trust rating, alam niyo naman, 'di ba? Inamin na nga ni Malutikia kung paano ginagawa ang survey. ang ating pong pag-iimbestiga ay nababase sa batas, nababase sa ebidensya, at prosesong nandoon na nang ako'y dumating po bilang NBI director. All right. One last question on this before I let this point go. So considering the positive trust rating of VP Sara, can one really say that she betrayed public trust? Magkaiba po yan. Speculative, Your Honor. Can we get a ruling, Your Honor? Witness is knowledgeable enough to answer. He can handle himself. Director Matibag, you may answer. Magkaiba po yan. Again, I'm saying, and I'm sure marami rin po rito nakakaalam na umaasa sa mga survey. A survey is just a snapshot Right. of what's happening. It doesn't necessarily follow na pagka yun ang lumabas, ay yun na yung totoo. Pangalawa, pagka po ating pinagbasihan ng popularidad, ang ibig sabihin po ba nito, ang isang pinakakilala at popular na tao pwede nang gumawa ng krimen at hindi natin papapanagutin? Tumatango yung nasa gilid niya no? Gumaganon Oh. Ano yan tawag diyan ay verbal nod.
No. Diba? Tama. Ganda nung kanyang argumento. Hindi ba porket popular yung tao, hindi na natin to papanagutin? Tignan niyo yung sagot ni Binluan. Tignan niyo kung makakasagot si Binluan. Your Honor, at this point, Your Honor, the defense is constrained to ask for a continuance, and we have our grounds therefore. Number one, Your Honor, the testimony of Director Batibag earlier consisted of a lot of new topics, and it is we believe that it is the right of the respondent to intelligently cross-examine him on those topics. Again, Your Honor, those topics are not included in the articles of impeachment and are considered new. Ang pinakabuod lang na sinasabi ni Binluan, hindi kami prepared kay Matibag. Kasi merong nilabas si Matibag na mga dokumento na ginagamit niya, katulad yung kay Las Cañas na sabi nga ni Cheese na, it's like more than an inch ang kapal nun na kailangan basahin nila. Kaya nga humihingi siya dyan ng additional time para pag-aralan pa yon. Okay, yun na yung naging response niya rito. Pero yung tanong dito ni Matibag, OMG, hindi niya ho yun nasagot nito ni Binluan. Napaka-critical po ng tanong na yun. Kasi, nagtatanong yung direkta sa mga senator judges kung tayo ba ang pagbababain ng hatol kapag popular ba, hindi na natin papanagutin. Hindi muna natin pag-uusapan dito, di ba? Gaano kabigat yung kasalanan? Kung petty case ba yan o grave, di ba? Ang sagot doon hindi. Ang sinasabi ng batas is no one is above the law. Pagka vice president, kailangan exempted. Di ba? Wala talagang kawala yung mga senator judges doon sa tanong na yon ni Matibag. Talagang lahat yan, oo. Si Amy lang yung sasagot doon ng depende. Saka si Robin, depende po yan mga kabayan. Di ba? Tapos si Bongo, ang bilin po sa atin ni Tatay Digong. In fact, Your Honor, as earlier stated, we feel that these two topics are a violation of the respondent's right to be promptly and fully apprised of the exact charges against her. So we will need that. Ibig sabihin, kasi nasa constitution natin, sinasabi na yung testigo ay may karapatan na makonfront personally yung kanyang accuser. So, paano niya makakonfront yung kanyang accuser, si Matibag, yung mga sinasabi ni Matibag na in writing, hindi naman daw po nila alam pa, no? Yung mga nilalaman nito. Yan ang sinasabi niya. Kaya humihingi siya ng extension. Time, Your Honor, to go through those new materials and new points. Secondly, Your Honor, during direct examination, a 100-page document was introduced and allowed by this court. And that document is unsigned and unnotarized. And we feel like for us to intelligently cross-examine the witness on this document that he mentioned, we feel that there's a need for a continuance, Your Honor. Sinabmit sa ICC. What yun. does the lead prosecutor say? With all due respect, Your Honor, we object to the motion for continuance of the defense. The defense already started and propounded a lot of cross-examination questions to the witness, and the witness is simply answering completely, accurately, the questions which are being raised and propounded to him. We do not understand, Your Honor, why they will move for continuance after already raising a lot of questions to the witness, Your Honor. We would like, Your Honor, the defense to finish the cross-examination today, and if the impeachment court will still allow, we will immediately proceed to redirect after the cross-examination, Your Honor. With all due respect to our honorable senator judges. The objection of the lead prosecutor is noted. However, this is the first time that any counsel for the parties is asking for a continuance. The chair is inclined to grant it and will so grant it as well.
should the counsel for the prosecutors or the lead prosecutor or panel of prosecutors require it at some point in time in this trial or hearing. But let it not be the rule or let it not be a habit on the part of either counsel for the parties to do so, to ask for Oo nga sumibat na nga na naman si Sara continuance requested by the defense. And in the meantime, since it's only 5:55, with the indulgence of our senator judges, we may proceed to the interjections and interventions of the senator judges. Okay, so alisin na natin ito. Oops. Diba? Doon ako natatawa sa mga banat nila na nagisa, tama ka dyan, Len. Diba? Hindi siya nagisa. Ginisa nila, no? Ginisa, pero yung mga sagot naman niya, dumurog kay Vinluan. Ano yun? Kaya nga At saka itong si Sara yung dinurog, di ba? Oh. May tanong pa nga siya diyan ito pa isa pang kaingotan na ginawa niya diyan. Teka, nasa na yun? Part ba ng NBI yung ganon? Saan na yun? Nasa na yun? Teka ha. Hanapin ko yung video na yun. Meron ako nun tinatanong pa rin niya si kung part ba ng ito, here we go. It's under the DOJ, correct? That is correct. Right. And the DOJ is under the Office of the President, correct? That is correct. Now, BBM, Naalala ninyo, ginamit niya rin yan dati na taktika, di ba? Pinalilitaw niya. Sino nga yung witness na yun? Sa una ba yung pangalawa? Na Kilotok ba yun? Na parang Kilotok, di ba? Na tinatanong niya kung yung connection ni PBBM sa NBI, sa DOJ. Kasi, yung una, nagbanggit kasi siya ng higher, di ba? Doon sa, and higher than the DOJ. So, ginamit niyang taktika ngayon yon para i-connecta na ang presidente natin ang nasa likod ng impeachment na ito. Alam nyo, ano naman ngayon para sa akin? Ano naman ngayon kung ang presidente nasa likod nito? Alam naman ng taong bayan, magkalaban na sila ni Sara, magkaaway na. Sabi ko nga walang maniniwala siguro mga 3 lang, na walang kinalaman ng presidente natin dito somehow rito sa impeachment. Pero hindi niya pwede kasing idaldal yan na kasi lumilitaw doon yun. Talagang, di ba, ang pangit tignan. Diyos ko, parang nung kay Pinoy at yung kay Corona, alam naman natin, di ba? Gustong gantihan ni Pinoy si dating Supreme Court Chief Justice Corona. Kaya nga dali-dali niyang pinayagan yung pagbubukas ng mga bank records nito. yung BIR records nila, pati ng mga anak at manugang. Di ba? Ay nako. in short, BBM has control and supervision Inulit pa. over both NBI and the... Your Honor, sorry, I'm hearing... Matinding pagkakabarang inabot dito rito Lalo yung pagtawag niya kay PBBM na BBM lang. Na-call out tuloy siya. Comments from the prosecution. I don't mean any disrespect to the president. It's just for purposes of abbreviation, I'm just calling him BBM. But at any rate, I'll move on to my question. So BBM has control and supervision over both the NBI and the DOJ, correct? That is not exactly correct. Only on the matter of appointments, but we enjoyed independence in the matter of investigation. I'm glad you mentioned that. Do you confirm that you're an appointee of BBM? Well, it's only the president who can make an appointment. I'm thinking Barado. Gusto nyo kasing puntuhin dito, appointee ka ng presidente. So natural, tuta ka niya, sunod-sunuran ka niya. Di ba? The best yung isinagot nito. Kasi, gaya nga rin sinasabi ko, ang sa ombudsman, di ba dati ino-oppose ko, ayaw ko kay Boying na mapunta sa ombudsman for the reason na ayokong mapoliticize ang ombudsman. Dapat isang career lawyer na na aktivista. Yung talagang kilala siya sa pakikipaglaban laban sa korupsyon. Yun ang gusto ko. Tapos hindi politiko. Kasi pagka politiko, magkakampihan yan Diba? Para kang naglagay ng panibagong martires, mamimili. So, well, apparently, yun na nga, ang nalagay doon. it is provided for in the law. What's that? Sabi ko dati, sabi kasi nila,
Ang presidente, kapag ka naglagay diyang ombudsman, kontrolado naman niya yan. Nako, sabi ko, hindi Kapag na-appoint na ang ombudsman ng presidente, wala na siyang papel doon. Let's say, natapos ang termino ni PBBM, taniman siya ng kaso nitong mga kalaban niya. The same ombudsman na inappoint niya, din ang mag-iimbestiga sa kanya at magsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan. So ano ang gagawin yung aksyon? Aawayin niyo si Boying. 'Di ba? His hands are tied at the time bilang ombudsman. Hindi rin kayang pag-resignin ni BBM yan, ni PBBM o kung sino mang susunod na presidente. Kailangan niyang tapusin yung 7 taong termino niya or mag-resign siya sa trabaho or maaga siyang kunin. Yun lang yung mga 'di ba? So ganun din po dito yung sinasabi ni Matibag. Hanggang appointment lang ang kayang gawin ng presidente sa NBI. So ganun kasi sila independent. Sir. Yes, Yes, okay. And so my question to you is this, did BB, it is provided for in the law. what's the answer? Teka. We enjoyed independence in the matter of investigation. I'm glad you mentioned that. Do you confirm that you're an appointee of BBM? Well, it's only the president who can make an appointment. I think it is provided for in the law. What's the answer? Yes. Yes, okay. And so my question to you is this, did BBM participate in the NBI's investigation in any way? No. No, all right. So don't you consider your appointment as NBI director as participation on the part of BBM? No. No. Tinatawanan Alright, tuloy siya You mentioned a while ago that after the affidavit of investigation, it was submitted to the DOJ for evaluation, correct? Further evaluation and finding if there's enough reason to file a case before the regional trial court or the proper courts. All right. And during your direct testimony, you also mentioned that as we speak, it is still pending, correct? That is correct. All right. Now, in other words, in terms of formal charge to be filed in court, that is still not available at this time, correct? It's in the jurisdiction of the National Prosecution Service, which is under the Department of Justice. But insofar as the case that the NBI filed with the DOJ, is it not the case that that charge does not include contracting for the assassination? That is correct. What was filed was grave threat and inciting to sedition. So in other words, at this point, VP Sara is not being Okay. So ang pinupunto rito ni Vinluan kasi kapareho rin ang line of questioning niya doon sa naunang NBI agent na alam ko yung unang-una tinanong niya yan na meron na bang kaso, yung pangalawa pala si Lotok, meron na bang kaso na guilty na ba, nahatulan na ba si Vice President? Alam niyo mga kabayan, napaka-immaterial nung tanong na yon. Sapagkat alam niya hindi pwedeng kasuhan and therefore hindi rin maaaring mahatulan ng Vice Presidente during her incumbency as Vice President. Bakit niya tinatanong ng ganon? So rito ganon din, tinatanong naman niya, kung may kaso na bang naisampa laban kay VP Sara, yung mga ganon. Diba? Sinagot tuloy siya kung ano yung mga kasong naisampa. Pero again, hanggang DOJ lang yan. Pwedeng i-forward hanggang ombudsman for case build-up. Pero hindi rin naman kasi papasok yan sa Sandigan Bayan kasi nga Vice President pa siya. Uusad lamang ang kasong yan maisampa sa Sandigan kapag na-impeach na siya. Dapat naiisip ni Vinluan yun bago niya itanong ng ganyan Kasi yun ang madaling ipambabara sa kanya. made Nililitaw siya yung hindi nag-iisip. to answer for contracting for assassination, correct? That is exactly what that my testimony covered. Nano niya rito, meron na ba kayo na isang pangkaso ng pag-upa, pagkontrata ng Vice Presidente sa mamamatay tao? The mere fact na iniimbestigahan ng Vice President, the mere fact na yung related doon na mga paglabag sa batas like yung grave threats, 'di ba? Inciting to sedition ay naisampa, ibig sabihin inaaksyonan 'yon. Tapos ito nga sabi nga ni Matibag, ongoing investigation pa yan, continuing yan. That she is being investigated for contracting a person to kill the president. And that is a continuing threat not only to the life of the president but to the national security of our country. Not Gusto niya ho kasing palitawin dito ni Vinluan na meron ka bang testigo?
na may kinontrata ang Vice Presidente. Kasi bakit hanggang ngayon wala pa rin kayo na ikakaso? Samantalang yung ibang kaso na isampan nyo na. Yung ibang kaso ho kasi hindi kinakailangan doon na meron na mapatunayan na hindi kailangan doon na ilabas na ebidensya na itong taong ito ang kinontrata. Basta sinabi niya na meron na siyang kinausap, meron siyang kakayanan para ito'y maisagawa, meron siyang galit, 'di ba? At hindi naman natin maitatanggi 'yon. Meron na siyang background na pagiging violente. Pasok na sa banga, kaya madaling isampa yung pagbabanta. Ang gusto niyong palitawin, walang ebidensya laban kay Sara. Sino yung nagsalita? 'Di ba? Attorney Vinluan, the defense team, is actually very, very too technical. Napakapangit na taktika ng depensa yan kasi impeachment court ito. Hindi po pinag-uusapan dito, hindi po ito paglilitis na dapat patunayan beyond reasonable doubt katulad ng mga kasong kriminal. Ang kailangan po dito is just preponderance of evidence. Ang tanong dito, yung fact yung hinahanap, meron bang sinabi? 'Di ba? Siya ba yung nagsabi? Ano ang dating sa iyo nito bilang isang professional na investigador? 'Di ba? So kung sa professional na investigador ay ganoon, ito ay dapat seryosohin, 'di ba? The threat is absolute, sabi nga ni Attorney Lotok. Sa taong bayan, ganun din po yung kanilang pananaw o yung iba hindi ganun ang pananaw nila, pero sila kasi yung trained sa investigation eh. May mga parameters sila na pinagbabasihan. Kasi hindi po pwedeng maging lax ang NBI na wala, sabi ng mga DDS hindi raw seryoso. 'Di ba? Hindi naman pala nagrereklamo yung presidente. Di-deadman na lang natin. Paano pagka nangyari? Yun nga yung pinipigilan ng batas. Kaya rito, tinitignan dito sa impeachment, katotohanan. At doon nahihirapan si Attorney Lotok na harangin ang katotohanan. Responsive, Your Honor. My question is if she's already being made to answer to that particular charge. Made to answer, counsel, meaning Subpoenaed. has she been subpoenaed? I'll be more specific. Has she been subpoenaed in terms of contracting for assassination? Well, in this impeachment court, she's being on trial. And that is very well covered by the articles. To me, as a lawyer, not only as an NBI director and as a former dean, that is a betrayal of public trust to me because she made an oath of office that she will protect, defend the Constitution, execute laws, do justice to others. Director, let the Hindi na nakakasalita si Vinluan. Tumutulog na si Chis. court intervene at this juncture. That is not responsive to the question of counsel. Kindly just answer the question. Has the NBI issued a subpoena against the Vice President with respect to the crime of contracting a killer, allegedly? At this point, Your Honor, not yet. Not yet. Okay. Please proceed, counsel. That's enough. So no subpoena as of now. But in other words, has there been any affidavit? Diba? Sinungaling din to eh. Gaya ng ginawa niya rin kinalotok nung nakaraan. Kay Attorney Lotok. Ngayon naman sinasabi niya na so wala pang subpoena. Anong walang subpoena? Pinatawag na nga si Sara eh. Pinatawag, di ba 2 beses pinatawag si Sara ng NBI kasi nga ginangal-ngal din niya nung una, ginangal-ngal niya may pagbabanta sa buhay niya. Pangalawa, tungkol dito sa pagbabanta naman niya. Bit of Lahat investigation dinedma niya eh. relating to contracting for assassination. My understanding is there was a subpoena issued that time during the investigation to the Vice President, and the lawyer submitted an affidavit. No. Again, not responsive, Your Honor. I'm talking about an affidavit of investigation executed by the NBI. Not in yet. terms of not yet. Okay, so at this point, would you agree with me that the DOJ has not found any basis for contracting for assassination? Wala pa po sa Wala yun. pa. All right. So at this point, as of today, there's simply no evidence to warrant the filing of a formal charge for contracting for assassination, correct? That's why kung babalikan po natin yung aking testimonya, this is a continuing and an open investigation as to the contracting a killer. So in other words, the reason why these are not present at this time because your investigation is still ongoing. It's a case build-up and an open active investigation. All right.
Ala na, panis na siya kay Matibag. Diba? Sabi ko nga, nako, yan yung mga ilan sa mga sablay ni Binluan eh. Oh, kaya nga itong sina Cayetano sumubok ng tumulong, di ba? Wala, siyempre. Kaya yung mga justices, mga senator judges, di ba? Dapat kasi, sabi ko nga, nakatingin kayo pag kayo bababa ng hatol, dyan sa article na yan, sa ebidensya kayo tumingin, sa argumento ng mga testigo. Hindi doon sa konsensya ninyo. Kasi pagka konsensya ang pagbabasihan ninyo, marami po sa inyo walang konsensya. Oh, 'di ba? Yung iba naman may konsensya nga kasing kulay naman o nakadepende sa kulay ng kanilang political affiliation. Di bias pa rin 'yon, 'di ba? Oh. All right, so it's ka na nga muna diyan, Binluan.